Sino yung gwapong lalaking kasama mo kahapon? Nakangising tanong ni Rose Ann nang magkasabay na naman sila sa kantin. Don't tell me, bago-bago mo lang dito may jowa ka na kaagad. Nandito ako para magtrabaho, hindi para makipag-boyfriend. Napipi kong sabi niya sa dalaga. Os, hindi nga, sabi nitong humila ng silya at naupo sa tapat niya. Napaismid siya. Nagugutom siya pero parang nawala na siya ng ganang kumain. Parang may something sa inyong dalawa eh. Something ka dyan. Boss ko siya, Rose Ann. And if you don't mind, 1 hour lang ang break ko. Sabi niyang sinimula ng kumain, ngunit waring wala itong balak tantanan siya. Boss? Bakit? Saang department ka ba? Hindi ba janitress ka lang naman dito? Parang nangiinis na sabi pa nito sa kanya. Not unless, puhunan mo yung katawan mo para makapasok dito. Nangiinis na sabi nito sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Hazel. Talaga bang ipinanganak ka para busitin ang buhay ko? Yamot na sabi niya dito. Ano na lang kayang iisipin nito kapag nalaman itong kasal siya sa lalaking yun? Dalawa lang yun. Maaaring mas lalo nito siyang mamalaitin or kainggitan siya nito dahil napangasawa lang naman niya ang may-ari ng kumpanyang ito. Kilala pa naman niya ang mga kamag-anak niya pagdating sa pera. Humagikik si Rose Ann nang makitang inis na inis siya. Well, sorry ka na lang kasi naging magpinsan tayo. Sabi nitong tumayo na. Balitaan na lang kita kapag na-promote na ako. Tila nagyayabang pang sabi nito sa kanya. Napapailing na lamang na sinundan niya ito ng tingin. Kaya bago-bago lang sa kumpanya, nagyayabang na kaagad. Ano kayong mararamdaman mo kapag nalaman mong asawa ko lang naman ang may-ari ng kumpanyang ito? Well, 6 months lang naman. May pait sa mga labing napatitig siya sa hawak na tinidor. 6 months. Pagkatapos ng 6 na buwan ay kanya-kanya na muli sila ng buhay ni Johan kaya kailangan niyang makaipon. Hindi na libre ang tutuluyan niya pagkatapos ng 6 na buwan at walang kasiguraduhan kung may papanalo niya ang kaso laban sa madrasta niya at sa asawa nito. Hindi niya tsak kung mababawi pa niyang dating bahay nila. Basta ang sigurado lang niya, lalabanan niyang mga ito kahit na anong mangyari. Pagbalik niya sa opisina ay saktong tumawag si Johan. Inutusan lang siya nitong linisin ang private office nito saka nawala na sa ere. All-around maid, yun sanang job description niya sa pagiging sekretary nito. Pinandar niyang vacuum cleaner habang inaayos ang mesa nito. Bigla siyang na-curious sa larawan nakapatong sa mesa nito. Si Johan, kasama ng isang pagkaganda-gandang babae at sa tansya niya ay may relasyon ng dalawa base sa body language ng mga to. At ngayon rin lang niya na-realize na ito ang babaeng nakadisplay sa kwarto nito. Nasaan kaya to? Kung nagmamahala ng dalawa, bakit ito pinayagan si Johan na magpakasal sa kanya? Kahit hindi naman out of love ang dahilan at kahit 6 months lang ito. Parang hirap paniwala ang pumayag to. Nahihiwagaan talaga siya kay Johan lalo pat may girlfriend naman ito pero nakipagrelasyon kay Lily. Not unless patay ng babaeng nasa larawan. Napalunok siya. Kaya ba madalas niyang napapansing malungkot ang amo niya? Pinunasan niya mga alikabok sa picture frame saka maingat yung ibinalik sa mesa. Ang dapat niyang intindihin ay ang sarili niyang buhay. Nang makalinis ng kwarto ay bumalik siya sa naunsyamin niyang trabaho. Marami siyang kailangang i-encode ngayong araw na to. Ewan ba naman niya kung bakit inutusan siyang paglinisin ni Johan ng opisina nito? Nakalimutan ba nitong inutusan siya nito kaninang umaga? Na-encode ang mga documents na nakatambak sa mesa niya. Kailangan matapos niya ito ngayon or else masasabon siya nito bukas ng umaga. Samantala, muntik nang mabitawan ni Rose Ann ang hawak ng mga documents nang ma-realize kung sino ang lalaki nakita niyang kasama ng pinsan niyang si Hazel noong isang araw. Bakit kasama ni Hazel ang may-ari ng kumpanya? Gaano ka-close sa mga to at sa gesture ng lalaki kay Hazel? Hindi lang ito basta empleyadang babaeng yun. Muli niyang nilingon ng kasamahan sa kabinalikan ng larawan ng lalaki na nakadisplay sa may hall bago pumasok sa conference room. Ang bata pala ng CEO ng kumpanyang ito at napakagwapo, sabi niya sa kasamahan. May kung anong inggit ang sumuong sa dibdib niya. Eto ba mismong nag-hire kay Hazel sa trabaho? Aminado siyang napakaganda ng pinsan niya, kaya hindi naman nakapagtataka kung ganda ang maging puhunan nito kaya natanggap sa trabaho. Hindi ba't yung kagandahan nga nitong numero 1 dahilan kaya inis na inis siya dito? Kahit kasi anong gawin niya, never niyang matatalbogan ng pinsan sa kagandahan nito. Napakurap-kurap siya, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi siya natutuwang malaman na CEO ang lalaking kasama ni Hazel noong minsan. Ibig lang sabihin nun,
Malapit sa kusina si Hazel. Mabigat ang kaloobang pumasok siya sa loob ng conference room. Magpe-present siya ngayon sa harapan ng lahat. Kailangan makuha niya ang atensyon ng CEO. Kailangan niya magpa-impress. Nakasalalay dito magiging posisyon niya in the near future. Hindi naman birong pinagdaanan niya para mapasok siya sa kumpanyang ito. Mas lalong hindi siya makakapayag na maungusan ng Hazel na yon. Nanlamig ang mga talampakan niya na makitang lalaki. Talagang napakagwapo nito. Pagkaupo niya ay pumasok si Hazel bitbit ang laptop nito. Dumilim ang mukha ni Roseanne, lalo nang magtamang paningin nila ni Hazel. Sinadya ba nitong huwag ipaalam sa kanya kung kaninong departamento ito nagtatrabaho? Ano na naman kaya ang issue na ipupukol ni Roseanne ngayon sa kanya? Napapailing na kinonekta ni Hazel ang laptop sa projector. Pagkatapos ng ilang minuto nagsimula ng meeting. Panayang sulayap sa kanya ni Roseanne. Paminsan-minsan pa ay nagkakasalubong sila ng tingin sa kasabay na mag-iiwasan. Hindi naman niya gustong magkaroon sila nito ng issue lalo pat nasa isang kumpanya lamang sila. Mas lalong ayaw niya magkaroon ng gulo sa pagitan nila. Kilala pa naman niya ang pinsan. Number 1 ito sa paggawa ng kung ano-anong kwento. Ang gusto niya lang ay makapagtrabaho siya ng maayos. Ayaw na niyang dagdagan pa ang makomplikado niyang buhay. Pero ewan ba niya? Parang may pagkabampira si Roseanne na waring hinigop ang energy niya. Kahit tingin lang nito ay parang naapektuhan siya. Paniguradong may bago na naman itong chismis sa buong mag-anak nila. Sa bagay, kahit naman noon pa'y kung ano-anong paninirang ginagawa nito tungkol sa kanya. Hindi na yun bago. Miss Di Guzman, pakisagot ang tawag ni Lily. Narinig niya sabi ni Johan saka inabot ang phone sa kanya. Napalunok siya. Isa pang babaeng to, hindi pa nga pala tapos ang tungkol dito. Hello? Kinakabahang sabi niya. Hindi niya alam kung paano ang kanyang gagawin kapag sumugod si Lily dito. Panibagong kahihiyan na naman yun kapag nagkataon. As if naman, hindi pa sapat ang mga drama sa buhay niya. Shit, Hazel! Ibigay mo kay Johan ang phone niya? Dinig niya sigaw ng babae sa kabilang linya. Humihingi ng saklolong na patingin siya kay Johan. Ngunit tinignan lamang siya nito na parang sinasabing, "You can handle her?" Parang gusto niyang tuktukan si Johan. Nasaan si Johan? Kapag hindi mo tinuro kung nasan siya, kakalbuhin kita. Nananakot na sabi pa nito sa kanya. At kilala mo ko kapag galit, Hazel. Halos mabingi ang tenga niya sa sigaw nito. Nagpapanik na sinulyapan niya sa Johan na waring kampanteng-kampate lang habang nagsasalita sa harapan ng lahat. Siguraduhin niyong hindi makakapasok ditong babaeng yun. Utos ni Johan sa security team nang ipaba nito si Lily sa buong building. Pagkababa ng telepono ay kumunot ang noon nito sa kanya. Sino nga pala si Roseanne? Tanong nito. Pagkatapos kasi ng meeting ay nilapitan siya bigla ni Roseanne at pinahiya sa harap ng maraming tao. Sinabihan siya nito na nagbenta siya ng katawan para lang makapasok sa kumpanyang ito. Sa galit ay nasampal niya ito ng malakas. Nang lingunin niya si Johan ay parang wala naman itong balak na ipagtanggol siya. Nakikinig lang ito sa buong conversation nila ng pinsan niya. Pinsan ko, tipid na sagot niya dito. Maganda ka kasi kaya maraming naiinggit sa'yo. Napapailing na sabi nito sa kanya. Mabuti sinampulan mo, nakangisip ang sabi nito. Flattered siyang maganda rin naman pala siya sa paningin ng boss niya. Ewan pero para ba siyang biglang kinilig. But then, hindi niya yun dapat ilagay sa kokote niya. Sus, nagagandahan lang ito sa kanya pero sa dami na nagagandahang babae dito sa mundo, paniyak na wala siyang binatbat sa mga nakikilala nito. Saka ang ganda kaya ng babaeng kasama nito sa larawan. Parang gusto na niyang tanungin ito tungkol doon pero naisip niyang hindi pa naman sila ganun ka-close para ungkatin niya ang tungkol sa mga personal niyang buhay. Saka baka kung anong isipin nito kapag nagpakita siya ng interes. Mas maraming bagay siyang dapat na pagtuunan ng pansin. Dagdag pa si Roseanne sa mga isipin niya. Napanguso siya nang maalalang hinayaan lang ni Johan na pag-isipan siya ng masama ng kanyang pinsan. Sana man lang sinabihan mo siya na hindi ako nagbenta ng katawan ko sa iyo. Nagkataon lang na kailangan mo ng secretary kaya tinanggap mo ko, sabi niya rito. What for? You don't owe her an explanation, Hazel. Sometimes you have to choose your battle. Bayaan mo sila kung ano iisipin nila sa'yo. As long as wala ka namang ginagawang masama, sabi nito sa kanya. Madaling sabihin yan kasi lalaki ka. Wala namang mawawala sa'yo. Muli siya nitong tinitigan. Bakit? May mawawala ba sa'yo? Matiim na tanong nito. Pinamulahan siya ng muka. Nagkibit ito ng balikat saka naupo sa swivel chair. Ang intindihin mo kung saan mo hahanapin ang USB. For sure hindi tayo titigilan ng Valladego na yon, sabi nito sa kanya. Tayo? Oo, tayo. Ikaw ang pinakasalan ko, hindi ba?
Paalala nito sa kanya. Besides, parehong tao lang naman ang mga target natin kaya we're hitting two birds with one stone. By the way, nasa email ko ng copy ng birth certificate ni Lily na makakapagpatunay na si Villa Diego ang tatay niya. I'll send it to you later. Bahagya itong napangisi. Kung tutuusin, hindi na nga kailangan ng birth certificate Hilatsa pa lang ng mukha nila, hindi mapagkakailang mag-ama nga sila. Pabiro pa nito sabi sa kanya sabay kindat, napatawa siyang bigla. Maya-may tumunog ang phone nito. Nagmamadali nito sinagot ang tawag na yon, napalitan ng ngiti ng pag-alala. Dok, ano balita? Tanong nito. Saka sumenya sa kanya nilumbas siya ng pribadong opisina nito. Mabilis naman siyang tumalima. Ilang minuto lang siguro itong kausap ang nasa telepono. Pagkatapos ay nagmamadali na itong lumabas na opisina nito na parang balisang-balisa. Samantha. Tinignan lang siya ni Samantha. Nakita niya pagkapagod sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Napalunok siya. Ginagap niya isang kamay nito at masuyong hinalikan. Hindi niya alam kung matutuwa siya kahit papano'y nakakapagsalita na ito. And yet, sa tuwing nakikita niyang paghihirap ng katawan nito, ay napapaisip siyang isuko na lamang ito. Parang ayaw na niyang makita pa itong labis na nahihirapan, lalo pat alam niyang makina na lang ang nagpapatakbo sa buhay niya. Ngunit ang sabi ng mga dalubhasa ay malabo nang maibalik pa sa normal ang kalagayan nito. Gusto kong makilala si Hazel. Hirap na hirap sa pagsasalitang hiling nito sa kanya, sa halos pabulong na tinig, may pait sa mga labing napangiti. I just want to make sure na you're in good hands. Pabiro pa nitong sabi sa kanya kahit hirap na makabuo ng mga salita. Bago ko tuluyang magpahinga. Stop saying that, Samantha. I'm tired. Dalhin mo siya dito bukas, sabi nitong muli. Hindi siya umimik, hinalikan niya ito sa noo habang naghihirap ang kalooban. Bago niya pakasalan si Hazel ay pinagtapat niya kay Samantha ang dahilan kung bakit niya yun gagawin. Nangako rin siya pagkatapos ng 6 na buwan ay hihiwalay niya to. Tumawa lang si Samantha at biniro pa siya na hindi nito kailangang hiwalayan ang babae. Mas matutuwa pa siya kung si Hazel ang magbibigay katuparan ng mga pangarap niya para dito. Sabi pa ni Samantha sa kanya, ihanda na niyang sariling magmahal ng iba dahil ramdam na nitong hindi na ito magtatagal pa. Iniyakan niya ang lahat ng sinabi nito. Pakiramdam niya hindi niya na kayang magmahal pang muli ng ibang babae. Johan, please let go of me. Simulan mo nang buksan ang puso mo. Para sa iba, dalhin mo si Hazel dito. I want to meet her. I don't know why, pero nang ikwento mo siya sa akin, parang magaan kaagad ang loob ko sa kanya. Pautal-utal na tura nito sa kanya. Pinigilan niyang pagpatak ng kanyang mga luha. Inisip pa lamang niya, hindi na niya muling mahawakan at mahalikan si Samantha ay parang sasabog ng dibdib niya. Sa labis na paghihinagpis, hindi niya kayang pakawalan ito. Can we not talk about her? Sabi niya sa babae, hinagod niyang buhok nito. Mahal na mahal kita, Samantha. Pagbibigay assurance niya rito. I cannot imagine my life without you. Muli niya itong hinalikan sa noo. Nakita niyang pagdaloy ng mga luha sa pisngi ni Samantha. Start living your life without me, Johan. Mahinang pahayag nito sa kanya. Huwag mo nang dagdagan pang paghihirap ko. I'm letting you go. At sana, ganun ka rin sa akin. Pakiusap nito sa kanya. Gusto kong maging masaya ka. Please, gusto kong makilala si Hazel. Hindi na siya umimik pa. Pinigilan niyang maiyak saka umiwas ng tingin dito. Kasalanan niya kung bakit nasa ganitong kalagayan ngayon si Samantha. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito malalagay sa ganitong sitwasyon. Bakit hindi na lang kasi siyang pinagbabaril ng mga kalaban? And shit, bakit hindi man lang niya na ipagtanggol ang kasintahan? Ang balak lang sana ni Hazel ay kumuha ng tubig sa kusina, ngunit napahinto siya sa may hagdan nang makita niya si Johan na uminom ng alak sa may salas. Umiiyak ba to? Babalik na lamang sana siya sa may kwarto ngunit narinig niyang nagsalita ito. Ikuha mo ko ng yelo sa kusina. Utos nito sa kanya. Napilitan tuloy siyang kumuha ng yelo sa kusina. Uminom na rin siya ng tubig. Tatalikod na sana siya nang hilahin itong kamay niya. Saluhan mo kong uminom. Tila nag-uutos ang tonong sabi nito sa kanya. I don't drink, sir. Ano niya rito? Napaismi dito. Kahit ngayong gabi lang? Kung hindi ka umiinom, maupo ka lang dito. Samahan mo lang ako.
This time, hindi na nag-uutos ang tono nito kung hindi parang nakikiusap. Kitang-kita niyang kalungkutan sa mga mata nito at hindi may tatagong kagagaling nga lang nito sa pag-iyak. Naupo siya sa katapat na couch nito. May kinalaman ba kay Lily ang pag-iyak niyo, sir? Pwede bang wag mo akong tawaging sir kung tayong dalawa lang? Lalo na kung nasa bahay lang tayo. Besides, mag-asawa tayo for 6 months, remember? Paalala nito sa kanya. Napalunok siya nang ma-realize yun. Tingin niya ay nakay Johan na ang lahat. And yet, bakit parang mas mabigat pang pinapasa nitong problema kaysa sa kanya? And please, hindi ko pag-aaksayahan ng panahon si Lily. Tila yamot na sabi nito. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis dito. Hindi pag-aaksayahan ng panahon, samantalang muntik na nga nitong pakasalan ng babaeng yun. Gusto kang makilala ni Samantha. Halos panas lang nasabi nito sa kanya. Nangunot ang noo niya. Nakita niyang lumamlam ang mga mata nito. Sino si Samantha? May real fiancé. Sagot nito. Nasa ospital siya ngayon, bedridden. Tumungga itong muli ng alak. Binaril siya ng taong galit sa akin. Ramdam niya ang sakit na pinagdadaanan nito. Naalala tuloy ni Hazel ang papa niya noong nakikipaglaban ito kay kamatayan. Naintindihan kita. Alam ko kung gaano kasakit ang pinagdadaanan mo ngayon. Malungkot na sabi niya rito. Kasalanan kong lahat ito. Sabi nito, muli nagsali ng alak sa baso. In-straight nitong muli yon. Wala man lang ako nagawa para maprotektahan siya. Nakita niyang umiiyak na naman ito. Parang dinudurog ang puso niya habang nakatingin dito. Alam niya kung gaano kasakit makitang naghihirap ang taong nagpahalaga sa iyo. Wala man lang ako magawa. Muling sabit nito. Nilapitan niya ito, tinagod ang likuran nito para pagaanin kahit na papano ang nararamdaman nito. Nagulat siya nung para itong isang batang umiyak na umiyak sa balikat niya. Hindi siya makapaniwalang ang isang kagaya ni Johan ay walang pakialam na umiiyak kaysa hodang makita pa niya ang vulnerable side nito. Ngunit hindi siya nagsalita, hinayaan niya lang itong umiyak ng umiyak. Isang oras yata ito sa balikat niya hanggang sa namalayan na niya nakatulog ito doon. Dahan-dahan niya itong inalis sa balikat niya, tinihiga sa couch. Nakatulog na ito sa sobrang kalasingan. Napatitig siya sa napakagwapo nitong mukha. Parang may kung anong nagbulong sa kanyang haplusin ng pisngi nito. Hindi niya alam kung bakit parang may mga paru-parong kumakawala sa dibdib niya habang ginagawa niya yon. Hindi niya akalaing sa napakaastig na pag-uugali tindig nito ay capable itong magmahal ng ganong katindi. Nako-curious tuloy siyang makilala kung sino man ang babaeng yon. Napakagatlabi siya habang nakikinita ang sitwasyon ng babae. Alam niya masasaktan ng gusto si Johan kapag may nangyaring masama sa babaeng yun. Samantha. Dinig pa niyang sambit nito. Bahagya itong gumalaw kaya alisin na sana niyang kanyang kamay sa mukha nito nang bigla nitong yung hawakan. Napalunok siya. Hindi niya alam kung paano babawiin ang kamay niya sa kamay nito. Ngunit bago pa niya magawa yun ay bigla na lamang nitong hinatak ang mukha niya. Hindi niya inaasahan ang sumunod nitong ginawa. Inangkin itong kanyang mga labi ng buong pag-aalab. Nataranta si Hazel. Ngayon lang siya nahalikan. Nagpumilit siyang kumawala ngunit mas lalo nitong diniin ang paghalik sa kanya hanggang sa unti-unting matangay na rin siya ng nakakahilo, nakakakilinting pakiramdam na dinudulot na ginagawa nitong paghalik sa kanya. Nagulat siya sa naging reaksyon ng katawan niya sa ginagawa nito sa kanya. Pinapayagan niyang sariling magpahalik sa isang lalaking hindi niya nga boyfriend. Oo, asawa niya ito for 6 months pero walang halagang kasalang naganap. Niwala nga silang emotional attachment sa isa't isa. And yet, heto't parang nag-e-enjoy siya sa ginagawa nito. Hanggang sa ma-realize niyang hindi na siya nito hinahalikan pero nakalapat pa rin ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Hanggang marinig niyang humihilik na ito. Napakurap-kurap siya. This is crazy. Gusto niyang tampalin ang sarili. Nagmamadali na siyang nagtungo sa kanyang kwarto bago pa may mangyari na namang kakaibang ganap sa kanyang buhay. Nang nasa loob na siya ng kanyang kwarto, ay tiniyak niyang nakalak ang kanyang pinto sa kaparang kinakapos ang hiningang napasandal siya doon. Hinaplos ni Hazel ang kanyang mga labi. Parang hanggang ngayon ay nararamdaman pa niya ang mainit na mga labi ni Johan habang inaangkin ang kanyang mga labi. Waring may mga nagsisipagpulas ang mga kabayo sa dibdib niya habang naisip na si Johan ang kanyang first kiss. Bakit siya pumayag na pagnakawan ng halik na lalaking yon? Pero hindi niya may pagkakailang kaninang hinahalikan siya nito ay nagugustuhan niyang ginagawang yun ni Johan sa kanya. O talaga lang masarap itong humalik kaya nag-enjoy siya ng gusto? Siya ba o si Samantha ang naisip nito habang hinahalikan siya? Assuming, sabi ng utak niya sa kanyang sarili.
Siyempre pa si Samantha ang nasa isip nito habang hinahalikan siya nito. Hindi tuloy niya alam kung anong mararamdaman habang naisip ang first kiss niya. Hindi tuloy siya dalawin ng antok. Samantala, parang totoong-totoo ang panaginip ni Johan kagabi. May hinahalikan raw siyang isang babae, but definitely hindi si Samantha. And yet sa kanyang panaginip ay parang nag-i-enjoy siya sa lasa ng mga labi nito. Ang weird! Feeling tuloy ni Johan ay pinagtaksilan niya si Samantha. What a dream! Natigilan siya nang ma-realize na wala siya sa kanyang kwarto. Sa sobrang kalasingan kagabi ay nakatulog na pala siya sa sofa. Bumangon siya at naupo sa kabahagyang minasahe ang kanyang sentido. Ang huling natatandaan niyang niyaya niyang uminom si Hazel, ngunit hindi naman ito uminom. Shit! Hindi kaya itong ninakawan niya ng halik kagabi? Ano kayang gagawin ni Johan sakaling mawala na sa kanya si Samantha? Ano ang habiling iiwan ni Samantha kay Hazel na labis ikakagulat nito? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.